Our topic for today is going to be on First King, First King chapter 5. And this was about the preparations to build the temple. Now mga kapatid, I would like you to listen to one song which I remember when I was reading this. And this was sung by Ron Kenoly. Ron Kenoly is a black singer. And I want you to listen to this song because this is quite relevant. The title of this song is I See the Lord. I See the Lord. I'm just very quickly play this. I'm not sure mga kapatid because I'm recording our... Pag kayo may time, pakinggan niyo yung kanta na yan. Why did I play that song? That song is relevant because the lyrics of the song was I see the Lord. And then there was this king. That song was really an excerpt of the writings of Prophet Isaiah. Prophet Isaiah said there was a king. There was a king in Isaiah chapter 6 verse 1. Prophet Isaiah said, in the year that King Uzziah, so iba si Prophet Isaiah, iba pa si King Uzziah. King Uzziah died, and Prophet Isaiah said, I saw the Lord. I saw the Lord high and exalted, seated on a throne, and the train of his robe filled the temple. So Sister Arlene, the train of the robe of the Lord, yung trahe, yun ang train. The train of his robe filled the temple. And Prophet Isaiah said he was sitting on his throne, high and exalted, and his robe filled the whole temple. You see mga kapatid, ano yung nire-represent ng trahe? Diba, pag kinakasal ang mga babae, pahabain ng trahe di boda. Yung trahe na yon, Sister Arlene, in the olden days, in the ancient times, the train of the robe of the king, of the emperor, represents a symbol of authority. Paghaba ng trahe, paglaki, paglawak ng kapangyarihan. So Prophet Isaiah was saying, I see the Lord. The train of his robe filled the temple. When David was trying to build the temple at the preliminaries. David was the one who initiated the building of the temple, but God did not allow him to do that, brother Matt. God did not allow him to build the temple. God specifically told David, no, I have chosen your son to build the temple for me. Now mga kapatid, I would like to go. You see, pag nagpupunta ka ng kaya pag nakita mo kaya gusto ko mga kapatid, makita ninyo ang iba't ibang mga bansa eh. I want you to travel the world, Sister Cecil. I want you to see the world, different places, different architecture, different designs, different buildings and skyscrapers in all parts of the world, especially the first world countries, especially Europe, especially Americas, especially kasi ang mga Hello, hello, hello. Ang sinasabi ko mga kapatid is, magpunta kayo ng iba't ibang mga bansa and you will see the different designs. Ang nakakalungkot, brother, mat alam mo, pag tinanong mo yung mga tourist guide, sample, pupunta ka sa isang bansa, pupunta ka sa, di ba may mga buildings na malalaki, di ba, Stalin? Tatanungin mo yung tourist guide, bakit ang gaganda ng mga buildings nyo? And the tourist guide will always likely to tell you the reasons why. Pag nagpunta ka na, for example, nagpunta ka ng Taj Mahal. Yeah? Let's say Taj Mahal. Ang Taj Mahal is located in Bangladesh.
Pag nagpunta ka ng mga best mga tourist spot, ng mga magaganda mga buildings, that the tourist guide will tell you, Sister Cecil, that the reason why countries or the incumbent presidents or emperor or kings or queens of the country build a magnificent temple. You know why, Sister Arlene? They want to show off. They want to show off. So that when you enter the chambers, kapag pumasok ka sa mga malalaking gusali, Sister Arlene, and then you see the grand, the exquisite the design, the detailed architecture, the detailed design of each stones, yung mga ukit, makikita mo, and you will feel, yung mga bisita, Brother Matt, they will feel humiliated because of the magnificence of the design. Yun ang dahilan. Kaya pinapaganda ng mga bansa ang kanilang mga buildings. Pag pumasok ka sa kanilang mga buildings, like mga palasyo nila, makikita mo, mararamdaman mo, you are a very tiny, insignificant individual because of the design. Bakit ko sinasabi yun, Sister Arlene? Kaya minsan nakakapagtaka eh. Pag nagpunta ka ng House of Senate sa Pilipinas, tingnan mo yung Senate House dati. Sino na rito nakarating ng Senate House? Sino na rito nakarating ng Malacanang? Magpunta ka ng Malacanang, Sister Arlene. Ang Malacanang, naturingang, dapat yan House of the President yan eh. Pero ang daming squatter. House of Senate. Yung ang dami-dami nila, bilyon-bilyon ang kanilang mga PDAF. Pero ang Senado, puro bakod mga sira. Kaya hindi mo igalang. Kaya minsan, si Miriam Defensor nagreklamo eh. Ang tagal niyang kumakandidato niya sa ICC na yan, yung International Court of Justice, sa ICJ. Hindi siya igalang ng mga kagaya niya. Bakit? Ang bansa natin kulelat. Wala naman tayo may pagmamalaki. Magpunta ka ng Maynila, walang ilaw. Ang basura, ang babaho. Itong sinasabi ko, mga kapatid. You see, kaya gusto ko maganda ang bahay. I want you to dream to having a house. A nice house. Why? Because most of the time, Sister Cecil, people will respect you when they see your house. When they see your dwelling place. People will recognize your value. People will listen to you because of where you live. Don't just aspire to have a tiny, kaya ayaw ko ng kanta, Sister Elena, bahay, kubo, kahit munti. Alam mo, Brother Matt, yung kanta na yan, dapat inaalis yan sa ating curriculum. Kaya ang mga Pilipino walang ginawa kundi manatili sa mga bahay kubo, sa mga mumunting mga bahay because wala tayong challenges. Wala tayong inspiration. Wala tayong excitement sa buhay. Because ang kanta natin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Bakit ko kailangan mamatay ng dahil sa inyo? Ang sabi ng Panginoon, mabuhay tayo. Sister Arlene, maraming mali. Ang mga Pilipino gusto lagi yung maghapong nakayuko. Laging nakayuko. Sister Elaine. Di ba? Maghapong nakatayo, maghapong nakayuko. Maraming mali. Kaya ang Pilipino, maghapong nakatayo, maghapong nakayuko, ang bahay kubo, kahit munti. Kahit munti, talagang bahay kubo. Hindi kayo gagalang ng tao. Pag ang bahay mo, bahay kubo, walang galang sa'yo ang tao. Pero pag ang bahay mo, nakita ang bahay mo, mataas, yung tingala, hinahangaan, paglabas mo, ang salita mo may lasa. Bakit? Magandang bahay mo eh. Ganun ang ginawa ng Panginoon, Sister Cynthia. When God wanted Solomon to build a temple, not for God
to really reside, because God is a magnificent, God is a big God. God is a sovereign God. But God wants to invoke, gustong ipakita ng Panginoon how magnificent He is. Because, kasi nung unang panahon, Sister Cecil, matatandaan mo, kaya tinatawag ang Panginoon na King of Kings, Lord of Lords, God of Gods. Meron siya mga competitor ng mga maliliit na gods. People believe in the small gods, but God wants to be known as the big God, the God of all gods. He's not just a tiny, teeny-weeny dot God. And by having a grand temple, God will show that this is me. You see that your house, Sister Cecil, is a reflection of your personality. Your house is your signature to the world. Your brother Matt, your house is your signature to the world. This is me. You don't say it every single day. Pag sinabi mo ang bahay mo, saan ang bahay mo? Where do you live? I live in Kensington. I live in Knightsbridge. I live in Maida Vale. I live in St. John's Wood. I live in yung mga lugar ni na Brother Matt. That alone represents your signature. Yun ang tatandaan nyo. Pag ang bahay mo saan ka nakatira sa Pilipinas? Ayala, Alabang. Saan ka nakatira sa Pilipinas? Valle Verde. Oh, diba? Saan ka nakatira sa Pilipinas? Manila Heights. Hindi mo na kailangang sabihin na malaking bahay mo. Because, saan ka nakatira? Rockwell, Makati. Forbes, Makati. Nakukuha mo. Kaya Sister Arlene, huwag kang manatili dyan sa Mandaluyong. Humanap ka ng mas magandang bahay, Panginoon. Naniniwala akong hindi ako mananatili. Kahit sa labas ng Mandaluyong, pero Panginoon, alam ko, naniniwala ako, Panginoon, may mas maganda ka pang lugar. Ibibigay sa akin. Amen ba, mga kapatid? Kaya Sister Judith, kailangan mo bubuli ng bahay na mas malaki. Bababa ka sa Ifugao. Kung kailangan mo magkaroon ng bahay sa mas magandang syudad. Because your house, your home, is your personality. Amen ba, mga kapatid? Sino rito naniniwala magkakaroon ng magagandang bahay? Taas ang kamay. Mag-heart naman kayo dyan, mga kapatid. Mag-heart kayo. Yung mga magkakabahay, para pag tumanda tayo, Sister Judith, may pupuntahan kami ni na Brother Matt. Saan tayo, Brother Matt? Pastor, doon tayo may kapatiran tayo sa sa may bandang, sa bandang norte. May mga ipugaw dyan, sa mga Baguio na yan. Meron tayong kapatiran dyan. Pagpunta natin sa Lanao del Norte, meron tayong Mansion de Gianni, de Ami, may Hacienda de Cecilia. Kapatid, diba mga kapatid? May kapatiran tayo sa Batangas, Hacienda de Maribig, de Miras. May hacienda tayo sa Cavite, meron tayong mga rancho sa Santa Elaine Cruz. Mga kapatid, yan ang gusto ng Panginoon. The reason why God wants to have a big temple. Gusto ng Panginoon may pakilala sa mga kalaban niyang maliliit na mga gods who I am. Amen ba, mga kapatid? Para matakot yung mga kalaban. Para manghina sila. So pag nakakapasok kayo ng magagandang bahay, dapat feel nyo parang, my God, I feel very small. Yeah? Ganun gusto maramdaman ng Panginoon sa mga kalaban niya. Pagpasok ng mga emperor ng iba't ibang bansa sa templo pinagawa ni Solomon, mararamdaman ng mga bisita ni Solomon. This is magnificent. Paano natin bakit wala makalaban sa China? China is very provocative. Hinahamon lahat ng China Pero bakit wala makatangkang lumaban sa China? Because the world know what China can once they trigger everything they've got in their disposal. Baka hindi pa natin nakikita lahat. Alam ko rin bakit wala makalaban masyado sa Amerika. Because Amerika sa lahat. Takot tayong lumaban sa mga... Kaya Pilipinas, wala tayong laban. Yung mga bangka natin, mga mangisda,
Dinadaanan lang ng mga vapor ng Chinese. Nasisira yung mga bangka. Sige, magdemanda kayo. Ngayon, kinakalaban nila ang Taiwan. Sabi na China, so what? Sige, maghanap kayo ng lalaban sa amin. Ibang malaki. Yan ang gusto gawin ng Diyos. He wants the world to know how big, how magnificent our God is. Yun ang nakita ni King Uzziah na sinasabi ni Prophet Isaiah that I see the Lord. I saw the Lord on a high and lofty throne with the train of His garment. Yung train ng Panginoon, Brother Matt, sa sobrang laki, sa sobrang haba. Nakita niya, fill the temple. Pero mga Pilipino, ayaw pagandahin. Yung dapat mga presidente, dapat mahihirap. Ba ayaw na nating makita ang ating mga presidenteng gumaganda ang buhay. Yung mga pastor, dapat, ay bakit yan si pastor, bakit nakakabili? Ay bakit? Anong gusto nyo? Naglalakad kami? Anong gusto nyo? Ang pastor nyo nangangaral ng loss of prosperity. Tapos hindi kami makabili ng sarili naming gamit? Abay, mahiya naman tayo mga kapatid. Amen ba? May mga taong ganon. Pag nakikita yung kanilang mga pinuno, na naganda ng buhay, nakalathala, ayaw makitang gumanda ang buhay. At saka bakit tayo gulit sa mga gumaganda ang buhay? Ayaw ba natin maging encouragement sa atin yun? Amen ba? At tama si Brother Johnny, mga kapatid, napakahaba nitong kay King Solomon ito eh. Kaya mga kapatid, yung ating teaching last Sunday, part 1 lang yun. Because Solomon had the biggest dream. He has desired to do something which has never been done before. He had the best time of his life. He had the wisdom. Hindi basta-basta nagsimula, Sister Arlene. Si Solomon, nagsimula siya with the proper organization of everything. Pag nakita nyo mga kapatid, in chapter 5, Solomon, it was said here mga kapatid, that nagsimula si Solomon mga kapatid ng pagpapagawa ng templo ng Panginoon. And he said, I propose to build a house for the name of the Lord my God. Cut down, he wrote a letter to Hiram, cut down cedars for me from Lebanon. Because alam natin mga kapatid, and the history tells us that the cedar trees of Lebanon were legendary and the excellent timber. Napakagandang tabla mga kapatid. At gusto ni Solomon mga kapatid na makagawa ng bahay, ng templo para sa Panginoon out of the best materials possible. Kaya sabi ko sa inyo, pag si Pastora, dadalhin nyo sa mga shopping store, tapos na makikita niya made in China, fake yan. Pag yung mga mumurahin, don't always aspire for cheap things. Lalo na kung para sa Diyos. Kailangan finest materials. Ipinag-utos ni Haring Solomon mga kapatid, na yung mga Sidonians, kasi mga Sidonians, ito yung mga bataan ni Hiram. They were noted as the finest craftsmen in the ancient world. At ito ay maraming mga tao nagpapatotoo nito na talagang ito mga Sidonians, ang gagaling nilang gumawa, ang gagaling nilang mag-cut ng mga timber, na mga, yung palang pagka-cut ng mga timber, ng mga tabla, ng mga puno, yan pala may mga technique pa. Akala natin, basta puputulin ng puno, ganun-ganun na lang. Meron niya mga technique. The skills of the Sidonians was expressed in their ability to pick the most suitable trees. I noticed one, when I was watching somebody from America, I can't remember the name of the American, but the brand of the piano. There was a brand of the piano which cost around $300,000 to $500,000 per piano, grand piano. And this company
doesn't just use an ordinary timber. Alam nila kung saan nila kukuhanin. They said that we pick the best timber in the northern part of the American Peninsula. And they will get the best timber. At sinusukat nila, Sister Arlene, yung palang mga timber, Sister, sample, Sister Cecil, example ito, di ba, minsan tabla, di ba tabla? Di ba makikita mo may mga hibla? Sample, may ibang kulay dito, tapos dito sa gitna, ibang kulay. Sinusukat nila. Pag yung hibla, pag yung pagkakahibla ng kahoy ay malalaki ang agwat, reject sa kanila. They want to make sure that the timber has the exact measurement to produce quality sounds of the piano. Ang sabi nila, the finer the timber, the higher resolution of what a piano should sound like. Kaya ang gumagamit ng mga piano na yung Brother Matt, mga sikat na mga players lang. Hindi mo pwedeng ipagamit sa mga amateur na mga players lang. Ang gumagamit ito, mga Elton John. Yung mga talagang kilala at mga batikang mga manganganta. At itong mga Sidonia na ito, they know how to pick the right and the best timber for Solomon. Because Solomon doesn't settle for less. Ayaw niya ng mga basta-basta lang na mga tabla para sa Diyos. Kaya mga kapatid, itong ginagawa natin, kailangan gagaling-galingan natin. Amen ba mga kapatid? Kailangan gagandahan natin. The best ang ating paglilingkod sa Panginoon. Now, ano pa sinasabi dito mga kapatid? And you shall fulfill my desire by giving food for my household. Ang sabi ni Solomon sa 1 Kings chapter 5 verse 6, handang magbayad si Solomon whatever amount at whatever cost. Ayaw ni Solomon ng libre. Amen ba mga kapatid? And at the same time, gusto rin naman ni Hiram na bayaran siya para makapagpakain sa kanyang kanyang sambahayan. But you know what, Sister Cecil? Tatapatin kita. May mga naglilingkod sa Diyos na ayaw maglingkod sa Diyos kapag wala silang bayad. May mga pastor na kapag hindi mo nabayaran sila ng kanilang oras sa pangangaral ng salita ng Diyos, they never do anything. Ang tawag sa kanila mga kapatid, they are hired pastors. They are hired shepherds. Yan ang sinasabi ko. Kapag ang isang manggagawa ay naghihintay palagi ng bayad, o hindi magtatrabaho dahil walang bayad, for me, Sister Arlene, it does not serve, or he or she does not serve God. Kasi binabayaran ka eh. Kung ang lahat ng serbisyo mo sa Panginoon, Brother Matt, kailangan kang bayaran, therefore you're not serving God. A true testament of a service to God is you are going to do your service to God, whether you are paid or whether you're not paid. I don't know. Pero sa Maranatha ko lang nakita mga kapatid, ang mga pastor nagta-tithe and offering. Magtapatan tayo ngayon. Maraming pastor sa ibang church, never mo sila nakita nag-tithes. Never mo sila nakita nag-offering, and they are still being paid. Many of our pastors, some of our pastors, they don't get paid really. They have allowance, pero very minimal. Hindi talaga sapat na sweldong makakabuhay. Kasi mahirap yung nakatingin ka palagi eh. Bagamat kaya naman, because deserve din naman, pero kung ang binibigay mong oras sa Panginoon, for example, Sister Cecil, 1 hour lang pagtutugtog ka sa linggo, 1 hour, tapos hingi ka pa ng bayad kay pastor, then you are serving God because you get paid.
Pag wala nang pampasweldo ang church sa'yo, hindi ka na-attend. Kasi wala ka ng bayad. Then we are not serving God. We are serving God because of the money. Kaya maraming churches nagkakahiwa-hiwalay. Kaya sa Maranatha, hindi natin masyadong in-invoke yan. Kung maglilingkod ka, edi maglingkod ka. Pero don't expect. Bagamat, baka magkaroon, pero walang promise. Kasi ang kailangan lang naman ng Diyos sa'yo, konti lang namang oras. Total, a-attend ka rin naman eh. Pero sa Maranatha, walang masyadong bayad ang mga pastor, nagtatouch and offering pa yan. Because naniniwala kami, mga kapatid, sa aming itinuturo. Kung ako, hindi ako naniniwala sa tinuturo ko, I'm not gonna tithe. Kaya kayo na lang mag-tithes. Bakit ako magta-tithes? Ako na nga ang pastor eh. Si Bishop na nga ang pastor. Bakit pa siya magta-tithes? Si Pastora? No. Even Pastora tithes at Pastora pa-Bishop tithes. Nagbibigay din sila ng tithes. Nung last week, nung isang linggo, nakalimutan ko yung aking offering, Sister Arlene. Natutulog na ako. Minsan sa pagod ko, Sister Arlene, Brother Matt. Kakarating ko ng church, alam mo, bagsak na ako. Yung suit kong barong, yung suit kong necktie, yung Amerikana ko, minsan bagbabagsak na ako. Talagang sobrang pagod. Sobrang pagod. Nakalimutan ko yung offering kong ilagay sa offering box. Nandito pa sa aking bulsa, Brother Matt. Ay, baby, pakilagay nito sa offering. Alas 12 ng madaling araw. I'm telling this to you, mga kapatid. Not to brag. But because I want my service not to dwell upon, not to rely upon the amount of money I get paid. Pero talagang dapat naman talagang pakainin mo, mga pastor. Hindi ko sinasabing hindi. Pero ang pinag-uusapan natin dito, mga kapatid, may mga taong naglilingkod sa Diyos na hindi maglilingkod sa Lord, na hindi gagawa ng tungkulin nila hanggat wala silang bayad. Merong contract. Oh, pastor ha, dapat, ang per ora ko ha, dapat ganito. Para kang sihiran. Kailangan laging may bayad. Amen ba? Maglingkod tayo, mga kapatid, ng may katapatan sa Diyos. May bayad o wala, may binibigay sa atin ng simbahan dahil may kaunting offering, may kaunting tithes na medyo sobra sa pangangailangan ng iglesia. Kaya ang Panginoon, isinasama niya sa kanyang mga utos eh. Magdala kayo ng inyong mga ikasampung bahagi sa aking tahanan upang may makain ang aking mga anak na Levita. Kasi kung hindi iutos ng Panginoon yun, wala magdadala. Oh, kaya ibinanggana ng Panginoon ang sarili niya. Subukan mo magdala ng ikasampung bahagi. Kasi yung 10% talaga, yun ay bahagi ng mga Levites na naglilingkod sa templo ng Diyos. Pero yung mga Levites, nagbibigay din eh. O hindi sabihin, naniniwala kami sa aming tinuturo. Pero wag kayong maglingkod, mga kapatid, sa bayad. At ang paglilingkod sa Panginoon, Sister Arlene, hindi ito business. Hindi ito pagpapayaman. Kaya noong bata ako, yan talaga sabi ko, ma'am, ayoko magpastor. Eh bakit tayo? Ang hirap-hirap natin. Wala tayong makain. Kasi nung mga bata kami, Sister Arlene, talagang mahirap kami. Wala kaming sapat na mga makain. Kasi nung mga bata tayo, wala naman tayong ganyan. Sa biyaya lamang ng Diyos, tayo nakaahon ng konti. Gumanda-ganda ng konti ang buhay. Pero noong unang panahon, nagkaroon ako ng parang trauma. Na kung magiging pastor ako, baka mamaya, ganito rin ang mangyari sa akin. Amen ba? Pero sa awa tabag ng Panginoon, Sister Arlene, yung akala kong kalugihan, yung akala ko, Brother Matt, na mawawalan ako, pero dahil sa paglilingkod ko sa Diyos, sa paglilingkod ng pamilya namin, ni Bishop, ni Pastora Love, sa mga aking mga kapatid, nakita namin na yung totoo ang sinabi ni Haring David, na hindi ko kailanman nakita ang mga matuwid na nanghingi, na nagkulang, at nanghingi ng tinapay. Hindi ko kailanman nakita ang mga matuwid na nawalan. Hindi kami pinawalan ng Panginoon. Bakit? Pastora kaya minsan nga, Starlet, tatapatin kita, minsan yung sweldo na namin, napapasama pa sa naku anak, wala tayong pambayad ng kuryente, wala tayong pambayad dito sa church. Kasi nung unang panahon, wala namang pambayad ng mga tao wala namang nag-offering. Kaya yung mga sweldo namin yan, ambagang-bagang kami. Nagagamit pa rin doon.
Pero nakita namin, Sister Judith, na yung Diyos na ito na akala ko ay magkukulang, yun pala. Yun palang paglilingkod namin na yun. Yun pala magdadala sa amin ng kasaganaan. Kaya I'm encouraging you mga kapatid. Huwag ninyong katakutan ang paglilingkod sa Diyos. Huwag ninyong ipagpalit ang gawain ng Panginoon sa mga konting kikitain nyo paglinggo. Ibigay mo yan sa Diyos. Ano sabi ng Panginoon? Seek ye first the kingdom of God and all these things, or everything you need, money, clothing, shelter, food. Yun ang all these things, Sister Arlene. Yung sinasabi ni Jesus na all these things, these are the components of the basic needs of man. Ang sabi ng Panginoon, all those basic needs, sabi ng Panginoon, I will add them all up to you. When you put God first in your life, ano sabi? You will not be the last. Ano pang ginawa ni Solomon? Brother Egay, Solomon had instructed Hiram to have quality stones. Literally costly stones. Amen mga kapatid. Gustong gamitin ni Solomon yung high quality materials. Just like King David. Ang sabi ni Haring David, Panginoon, hindi ako magbibigay sa iyo ng isang bagay na walang halaga sa akin. Yun ang paglilingkod na makita ng Panginoon sa atin. These people, Sister Arlene, that we read, are the heroes of faith. These are the giants of faith. King David, King Solomon, these are the kings. The protagonists of the biblical standard. Maging ehemplo natin sila. Sabi ni David, Panginoon, hindi ako magbibigay ng isang bagay na walang halaga sa akin. Amen ba? Kaya minsan pupunta tayo sa church. Ba? Dapat may halaga. Dapat may gastos. Amen ba? Hindi yung palaging gusto lagi maalwan. Mga kapatid, si Solomon handa sa magbayad at all cost. The quality stones na gagamitin niya sa templo ng Panginoon. At yun ang ginawa niya. Ganon din mga kapatid. That is the way we should work for God. Ganon dapat tayo. We don't have to work for God for appearance only. Alam mo yung pakitang tao? No. Pakita mo talaga mahal itong ginagawa kong ito sa Panginoon. Pakita natin talagang mas malalim ang ating pagkilala sa Diyos, ating paglilingkod. Nandyan man, nakikita man o hindi ang ating ginagawa, pero natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba ang Diyos na hindi nakikita ang ating mga ginagawa? No. He knows everything. Kaya ito ang sinasabi, Brother Matt, na maganda yung tayo ay may mahal na ginagawa para sa Panginoon. Na mga kapatid, in chapter 6, ito na yung construction ng temple. Then in chapter 6, Solomon began to build the house of the Lord. At ang nakakatawa kay Solomon, Sister Cecil, he started to organize the work right away. Now there was a calculation in 1 Kings chapter 6. And this was the marking point of the Exodus. Maraming biblical scholars believe that the reign of Solomon, yung paghahari ni Solomon, began in 971 before Christ. So 971 years before the coming of the Christ, before the birth of Jesus, King Solomon reigned. Naghari na si Solomon. So there was 971 years gap between King Solomon and the coming of Jesus as a baby child, as a baby born child. The tabernacle, at natapos yung kanyang paghahari 913 BC. So makikita mo, Sister Arlene, para lang sa kabatiran yung mga kapatid, baka absent na naman kayo nung itinuro ito ng mga teacher nyo nung high school. Yung bilang, Sister Arlene, ng 9 ng BC, sample, nagsimula si Solomon 971. 971 BC. Namatay si Solomon 913 BC.
Mapapansin mo, Sister Arlene, lumiliit na lumiliit yung number habang papalapit na papalapit sa kapanganakan ni Jesus. Napansin niyo yun? Lumiliit, Sister Arlene. Lumiliit, Sister Elaine, because pagdating doon sa BC, yung sa kapanganakan ni Jesus, zero na siya. Anyway, maalala niyo rin yan. Pag-aralan niyo na lang yan sa internet, okay? So mga kapatid, this means that the Exodus, yung paglabas ng mga Israelita away from Egypt, took place in 1447 BC. 1447 BC. Bakit mahalaga yung year, Sister Elaine? Now, Solomon organized the work right away. Maraming mga evidence that says it took 3 years to prepare the timber. 3 taong inihanda, Sister Arlene, ng mga Sidonians ni Hiram ang mga tablang gagamitin nila sa pagpapatayo ng building na ipapagawa ni Solomon. If Solomon began the building of the temple on the 4th year of his reign, ibig sabihin, Brother Matt, at the beginning of his reign, yung kanyang pag-upo niya, ang inuna niya, ang templo ng Diyos. Ganon kagrabe si Solomon. That's why he was the wisest and the richest king, the richest man ever lived. Ito yung sinasabi ni Brother J kanina at itinuro ko noong Sunday. According to the research made by the Illinois University, 1929, it was about $129 billion ang ginastos nila. At in those days, yung pag-aaral nila, ha? So, kung gagamitin mo yung pera ngayon, yung cost of money, yung pagtaas ng pera, since 1929 up to the present time, it was around $500 billion. Elon Musk and Jeff Bezos is 129. Elon Musk, the owner of Tesla, is allowed 200 billion. Combined, 329 billion dollars of all the asset of the 2 richest men, and now hindi pa kayang talunin ang pinagawa ni Solomon. And the 500 billion dollars, Charlie, ito sinasabi ko noong Sunday, does not include the personal asset, yung tinatawag na SALN ni King Solomon. Temple pa lang yung 500 billion. Ganon kagrabe. Sabi ni Solomon, handa akong bayaran whatever the cost para sa templo ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, at ito tinuro sa akin to ni Pastora. Hindi ko alam kung nandiyan si Pastora. Pag ang inyong paglilingkod, mga kapatid, ang inyong binigyan ng pagpapahalaga ay ang bahay ng Diyos. Yung magdadala kayo ng kahit ano lang. Yung parang, nandun talaga, Sister Arlene, yung kagalakan mo talaga na dadalhin ko ito sa Panginoon. Gagawin ko ito para sa Diyos. Yung magkakaroon ka ng ganung pag-iisip, pananaw, na pagagandahin ko ang church. Marami tayong mga dadaanan all throughout the biblical passages, Brother Matt. Marami tayong dadaanan dyan. Na galit ang Panginoon sa mga Israelita dahil magaganda ang bahay nila. Pero pinabayaan nila ang bahay ng Diyos. Malakay 3:10 is 1. Mababasa mo yun sa Haggai. Marami tayong mga passages that confirms this. Galit na galit ang Panginoon. Dalhin niyo ang lahat ng kasang bahagi upang may makain sa aking tahanan. Gustong-gusto ng Panginoon na sa kanyang tahanan. Maayos ang lahat ng bagay. Maganda. Ayaw ng Panginoon tumira sa mga pangit, mabaho, madilim na lugar. Pero pag naging layo na ng buhay mo, ng puso mo, Sister Cecil, ay makapagpaganda, makapagsaayos ng kaharian ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka gagantihin ng Panginoon. Hindi pwedeng mawawalan ka. Danas na namin yan, mga kapatid. Yung bahay namin, Sister Arlene, dati kami mga halo-halo block. Mga kapatid, sa linggo ipapakita ko sa inyo yung bahay namin na luma. Naku, pinadala sa akin ni Pastor. Sabi ko, ano ba naman ito pinadala mong are? Naku, Brother Matt, kami mga uhugin pa. Pinakita sa akin ni Pastora. Ma'am, ang tagsam ito na ako kayo na baul na ito. Alam mo yung mga picture ng pagkakatatanda na. Nakita ko doon, Brother Matt, ang layo ng agwat. Itinaas kami ng Panginoon na sobrang taas. Sapagkat sinabisa pa si Pastora, inopen nila ang aming tahanan. Yun ang kauna-una nating house of worship. Yung house of worship, yung aming bahay, inopen namin sa tahanan yun. Kaya ang bahay namin, Brother Matt, yung kasabihan na laging binabato ng mga tao. Basag ang salamin namin, lagi, boom!
Bug! Laging may namamato sa amin kasi naiingay noong mga 1980s. Alive, alive. Kaya pag kinakanta namin ni Sister Arlene yung This is the Day, Sister Arlene, naalala ko naman yung 1980s. Alam mo yung mga bumabalik kong alaala mo. Alam mo pag nakakarinig ka ng kanta na, alam mo brother, pag naalala mo ba yung pag may narinig kang isang kanta, may naalala ka mga nangyari sa buhay mo, di ba? Naalala mo, natatanda mo yan, Sister Arlene. Yung pag, naku, ito na naman Sister Arlene, This is the Day. Alam mo yung, tanda ko ito eh. Yung kinakanta namin itong mga alive-alive na ito, yung I've Got Feeling in My Hand. Naku mga kapatid, tanda ko na yan. Parang ang tagal-tagal na, 42 years na. Parang wala na bang ibang bago sa Arlene? Wala bang Bisaya? Kaya minsan lagi ako nag-aano ng Bisaya eh. Alam mo kasi para maiba naman. Buhi, buhi, buhi kay... Yun naman, Sister Charmy. Amen ba? Kasi ang buhay-buhay, parang natatandaan ko, Brother Matt, ang takot namin palagi. Pero doon sa pagsisikap ng aking mga magulang na makapagbigay sa Panginoon. Kaya tama si Pastora. Lahat ng mga alahas niya na galing kay Bishop, nagka-Saudi pa si Bishop. Lahat yun napapasanla. Nasa Cebu, nasa Palawan. Wala pa namang Palawan noong unang panahon. Cebuana pa lang. Diba? Napapasanla para lang makaraos kami. Yun pala, Sister Arlene, yung pagbibigay namin sa Diyos, yun pala ang magiging daan upang maranasan namin ang mas magandang buhay. I'm challenging you. Huwag mong pagdadamutan ng Panginoon. Dahil pag pinagdamutan naman ng Panginoon, ay di, kung sabi ng Panginoon, kung anong gamitin mo sa Kanya, yun din ang gagamitin niya sa iyo. Ang Panginoon hindi papayag eh. Hindi papayag na ang laki-laki na binibigay mo, tapos siya maliit lang. Hindi pwede. You cannot outgive God. Hindi pwede mas malaki binibigay mo sa Diyos, no? Amen ba, mga kapatid? So, yung agad ang ginawa ni Solomon, yung pag-upo niya, ito ang gagawin ko. He carefully organized the planning and the building of the temple from the very first year of his reign. Ano pa mga kapatid dito? Ito sinasabi ni Brother Jay kanina. No hammer or chisel or any iron tool was heard in the temple while it was being built. Walang martilyo, walang mga kung ano-anong maiingay, mga katam, at mga bakal ang maririnig sa templo. Kaya ang ginawa ni Solomon, ayaw niya ng maingay. He wanted, you see, when you put God into the highest pedestal, Brother Matt, inilagay mo ang Diyos sa napakataas. You see, yun nga sabi ng isang pastor, si Pastor Mike Murdoch. Ang sabi niya, we have to understand the law of protocol. The law of protocol, you respect the person because of his nature, because of his character, because of his position. Kapag inilagay mo, Brother Matt, ang Panginoon sa pinakamataas na pedestal ng iyong buhay, sabi ng Panginoon, you shall love me with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your body. Inilagay ni Solomon doon ang Panginoon eh. Ayaw ni Solomon ng may maingay, may marinig na ingay. Bakit? Ganon din mga kapatid. Yan ay nagpapakilala kung papaano ang Diyos ay gustong gumawa, ay gustong matapos ang kanyang mga gawa. Gusto ng Panginoon, Sister Arlene, mapapansin mo, when there were some like conspiracy theories that the pyramids of Egypt were not built by man. There were sayings that says the pyramid of Egypt were built by aliens or by angels. But let's not talk about the pyramid. Let's talk about the temple, Brother Matt. God wanted the men like us, like Solomon's people. God wanted the temple to be built with human labor. Hindi nagpadala ang Panginoon ng mga anghel para i-build ang templo. Pero mas pinili ni Haring Solomon na walang tunog ang maririnig sa paggawa ng templo. Ang gusto na Haring Solomon, that this is the temple of God. Hindi ito templo ng tao. Hindi ito bahay ng tao. Ito ay bahay ng napakalaking Diyos. Kaya gusto niya ng katahimikan. Gusto niya ng holiness. Gusto niya ng sacredness.
Yung pagiging sacred. At yun ang gusto ng Panginoon sa atin mga kapatid. Ang gusto ng Panginoon mga kapatid, yung ating paggawa sa kaharian ng Panginoon must be done quietly. Wala masyadong ingay. Kaya yung ating mga offerings, Sister Arlene, nakalagay sa sobre. Wala nakakaalam kung magkano ang binigay mo. Quietly. Anong sabi ng Panginoon, Sterling? When you pray, shut your door so that no one sees you pray. But other religion had different understanding on this. Makikita mo may mga religion na sumasamba sa gitna ng kalye, maglalatag ng mga carpet, sasamba sa Diyos nila. Hindi natin tinatawanan yon, sapagkat yun ang kanilang paniniwala. Pero that shows that they have received the reward. Kasi ang tingin sa kanilang tao, banal eh. Pero ang Diyos ayaw niya ng ganun. He wants us to work with no noise, but with the quietness, yung pagiging tahimik, na naglilingkod, gumagawa ng may katapatan sa kaharian ng Panginoon. Yun ang gusto ng Lord. Mapagkatiwalaan tayo. Hindi lagi nakalagay sa Facebook ang ginagawa. Mahalagang tahimik sa paglilingkod. Pero trustworthy. Mapagkatiwalaan tayo mga kapatid. Pag tayo binigyan ng toka, binigyan tayo ng isang gawain para sa Panginoon, gampanan natin ang ating mga tungkulin to the best of our ability. To the best of our ability. And then nasabi ng Panginoon, Sister Elaine, ito ang pangako ng Panginoon sa verse 11 to 13. Nangako ang Panginoon, God's promise to Solomon. Then the word of the Lord came to Solomon saying, concerning this temple, you see, nakikita ng Panginoon eh, concerning this temple which you are building, sabi ng Panginoon, if you walk in my statutes, kung ikaw ay lalakad sa aking mga batas, execute my judgments, sabihin, gawin, i-implement yung mga judgment ng Panginoon, yung mga verdict ng Panginoon, yung mga hatol ng Diyos, keep all my commandments and walk in them, then I will perform my word with you, which I spoke to your father David. You see, Sister Elaine, success is closely relevant to obedience. Obedience is designed by God for us to succeed. If you obey, if you hearken to the voice of the Lord your God, if you listen to the voice of the Lord your God, if you follow, if you walk in my statutes, if you execute my judgment, if you keep all my commandments and walk in them, then I, Deuteronomy 28 verse 1 to 14, then I will lift you up above all the nations of the world so that they will see that you are serving a big God. All these blessings shall come upon you and will overtake you if you obey. That is the key. Obedience is the key to success. The key. In everything. Everything. Life is full of laws. Kaya pagka tayo ay linggo, meron tayong laws of prosperity. If you walk, it's a conditional promise. There's always a condition to prosperity. May condition palagi ang Panginoon sa blessings. Wala kang makikita sa Arlen na bibless kita kahit hindi ka sumunod sa akin. Walang ganon. All the blessings of God are conditionals. All the blessings of the Lord are conditional based on the conditions. Gawin mo ito, I will do this. You bring, I will open. You listen to me, all these blessings shall come upon you. I will give you these blessings. There is a symbiotic reciprocity ng palitan ng Diyos at ng tao. Pag naunawa mo yun, Sister Cecil, tatagumpay ka. Obedience is the key. Sabi ng Panginoon, I will perform my word with you
And I, God said, will dwell among the children of Israel. At sinabi ng Panginoon, pagpapalain kita. Pinangako ng Panginoon, I will bless you kapag sumunod ka sa akin. And He also promised that His special presence. Iba yung presence of God, Brother Matt. Itong ipinangako ng Panginoon kay Solomon, kay David, iba eh. Special. May nabasa akong mag, Sister Cecil. Alam mo, may nabasa akong mag, Sister Judith. May mag akong nabasa, nakalagay, God loves you, but I am His favorite. Di ba, Brother Matt? Ang ganda na. God loves you, but I am His favorite. Amen ba, mga kapatid? Kaya kailangan mo, para maging paborito ka ng Diyos, Sister Arlene, kailangan mong awitan ng Diyos. Kailangan mong ipakita sa Lord na handa kang sumunod sa Kanya. These heroes of faith, itong mga bayani ng pananampalataya, Brother Matt, hindi ito napadaan lang. Ginawa nilang lahat para masunod nila ang Diyos up to the littlest commands. Have you seen my son Job? God called Job His son. The greatest, the most righteous man on earth. God knows how much you serve, how much you love Him. Alam ng Diyos. Kahit nga mga bata, Sister Chami, ang mga bata, yung mga lilit na bata, they know how much you love them. You cannot fake it. May mga pagmamahal kasing peke. At ayaw ko ng peke. Amen ba, mga kapatid, Sister Embong? Kaya sabi ko sa inyo palagi, hindi ako kumakain dyan sa may Piccadilly, sa may Chinatown. Ang mga binibenta nila dyan, mga kapatid, Peking duck. Kaya wag kayong kakain dyan kasi may mga Peking duck na dyan. Na mga kapatid, last but not the least, he was 7 years in building the temple. When the temple was finished, it was a spectacular building that everyone who came and had a glimpse of how magnificent, how grand, the design, how exquisite, the tiniest detail. You see, mga kapatid, ang ganda ng design, Brother Matt, hindi ko alam sa inyo. Ang ganda ng design, makikita mo hanggang doon sa pinakamaliit. Pinakamaliit. Doon mo makikita yung ganda eh. Hindi yung malalaki lagi. Pero yung mga magagaling tumingin, naku, ganda naman ang ukit ng narang-ari. Talaga naman. Kaya makikita mo, di ba, yung mga Victorian house, mga Gregorian house, di ba, may mga angel palagi yan, may mga dragon, di ba? Mga kapatid. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, nung natapos ni Haring Solomon, the temple was spectacular. Kaya mga Israelita, proud na proud sila. Siguro, mga kapatid, pag tayo nakarating ng Israel, siguro, hindi ko alam, sina pastor kasi marami ng bless nang galing dyan. At itong mga templong ito, maaaring ito ay sira na. Pero mga kapatid, siguro, tingnan natin yung mga ginawa ng Diyos. Yung mga ipinagawa ng mga nauna natin mga ninuno. At ganoon din, tama sabi ni Sister Maribel kanina, na yung ating buhay ay siya nating templo, siyang tahanan ng Diyos. Kaya meron tayong kanta, Brother Matt, na Lord, I offer my life to you. Yung ating sarili, Brother Matt, this is the temple of God. This is your temple where God can reside, where God can live. Make it very, very spectacular. Hayaan mong maging tahanan ng Diyos. Hayaan mong sa pagtira ng Diyos diyan ay talagang mga mamahaling mga bato, mamahaling mga dekalidad na mga muebles ang nakalagay diyan. Hindi pangkaraniwan. Kaya maganda yung ating awit, mga kapatid. I-offer mo ang iyong buhay, Sister Charmy, sa Panginoon. Walang karumihan, kundi karapat-dapat sa Diyos. Kahanga-hanga. Amen ba, mga kapatid? Kaya yun ang buhay ni Solomon. Gumawa siya ng isang bagay na talagang spectacular. He did something which has never been done before. The 500 billion quest of building a temple. Masyadong naging grandioso ang kanyang paniniwala. Sa kanyang karunungan, kanyang ipinagawa ang bahay ng Panginoon.
Kaya pagpasok ng mga kalaban, pagpasok ng mga bisita, nakita nila. In fact, sabi ko nga sa inyo, yung Queen of Sheba, nung makita niya ang kaharian, yung templong ipinagawa ni Solomon, namangha siya. Nakita niya ang kanyang kaliitan sapagkat talagang ipinagawa ni Solomon. Kasi mga kapatid, pag kayo nakakatingnan ng iba't ibang mga bahay, si Pastora ganyan yan eh. Si Pastora, sample nakakita sa isang bahay, sa nakakabili ng Mactan stone. Yung palang mga Mactan sa Cebu, may mga kanya-kanya pa palang stone. Yung mga romblon, sa romblon makakabili ka ng marmol. May mga marbles na gawa sa ganun, Italy. May mga stone pala na may mga galing sa Cebu, may mga Mactan stone pa pala. Pag nakakita na maganda, dadalhin niya yan sa Batangas. Gusto ko yung Mactan stone, saan ba makakabili nun? Eh nung unang panahon, wala pa naman mga Google. 'Di ba? Hahanapin namin 'yun sa Cavite. Hahanapin namin 'yun sa Laguna kung saan-saan. Naku, kapatid, napakahirap. Kasi si Pastor, pagka nagkaroon ng gusto yan, talagang gusto niyang agad papahanap niya kung saan makikita. Ganun ang gawin niyo. Yung ating sarili mga kapatid, hahanap kayo kung paano niyo mapapaganda ang inyong templo. Amen ba? Kaya sabi ng Panginoon, may sinasabi ang Panginoon na huwag ninyong, don't you know that you are the temple of God? Basahin lang natin ito mga kapatid bago tayo matapos. Ang sabi ng Panginoon, know ye not, in 1 Corinthians 3:16, you are God's temple. Do you not know that you yourselves are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. So mga kapatid, binili tayo ng Panginoon sa napakamahal na halaga. Tayo ngayon ang templo ng Diyos. At ibalik natin ito, Brother Matt, sa Panginoon. Yung ating buhay, ibalik natin sa Panginoon. Na tayo ay naglilingkod sa Diyos, nagpupuri sa Panginoon, gumagawa ng mga bagay, ginagampanan ng mga tungkulin na may kaayusan. At nawa mga kapatid, sa ating paglilingkod, sa pagdating ng Panginoon, maratingan tayo ng Panginoon na nagiinit sa ating pananampalataya. Hindi nanghihina, hindi nanlalamig. Pagka winter na, kakaunti na nagsisimba, winter na, gabi na. Pero sa paghahada-hada, nung may FM pa, inaabot kayo ng madaling araw, inaabot kayo ng hating gabi, pasuray-suray sa kalye. Pero itong pagsimba,